Nagdiriwang tayo ng ating ika-16 na taong anibersaryo. Pansamantala, natitigil po tayo sa ating pong consecutive study sa aklat po ni Marcos. Nag-isip po ako, ano kaya ang mga talata sa banal na kasulatan na pwedeng magbigay hamon sa atin upang tayo magpatuloy sa ating commitment sa katotohanan at kabanalan. At na-overwhelm ako sapagkat napakadami sa Biblia. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ay hindi po tayo mauubusan ng mga hamon, ng mga encouragement, at ng mga motivation for us to be more committed in serving the Lord, not only as individual, but as a church. Pero noong nakaraang po prayer meeting, mayroong isang sister, Linden yata yun, ang nag-share ng kanyang verse. Kasi sinabi niya yung verse daw yun, ayon sa kanyang mga anak, ay para sa kanya. At alam niyo yung verse na yun, ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. At sa aking palagay, ito isang magandang talata o mga talata na applicable sa ating lahat, kaya ito ang pinili ko na maging pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita. Please turn your Bible to Galatians chapter 6, verses 9 to 10. Galatia, kapitulo 6, talata 9 hanggang 10. Galatia, kapitulo 6, siyam hanggang 10. Dalawang talata lamang po ito. At kung inyo na pong nakita sa inyong mga kanyang Biblia, babasahin ko po sa Tagalog. Ito ang nakasaad sa kanyang aklat. Galatians 6, 9 to 11. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang buong bansa ay nagdadalamhati sa kasawian naranasan ng 44 nating mga pulis. Ito yung mga member ng SAC, Special Action Force. Mga elitistang pulis yan na sinanay sa mga mahihirap na sitwasyon. Sapagkat sa kanilang misyon, ang kanilang misyon ay hulihin o maaaring patayin din ang isang terorista ng pangalan ay si Marwan mula sa Malaysia. Ngayon, ang tanong ay bakit sila napatay? Ang dami nilang napatay dito sa labanang ito. Wala po tayong malinaw na sagot dyan. Bagamat may ang aking personal na opinion, may pagkukulang sa mga mas matataas na pamunuan ng ating bansa sa larangan ng pagpaplano at koordinasyon. Pero hindi yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang gusto kong bigyan natin ng pansin ay ang kanilang kabayanihan. Ating hangaan ang kanilang katapangan at determinasyon na gawin at suungin ang isang mapanganib na misyon. Na ang motibasyon lang nila ay pag-ibig para sa kapayapaan at para sa ikabubuti ng ating bansa. Sa aking palagay, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, both individually and as a church corporately, ay mayroong higit na dahilan para lalong mas determinadong gawin kung ano ang tama at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat hindi lamang tayo gumagawa nito para sa ikabubuti ng ating bansa o para sa buong mundo, kundi para sa kalwalatian ng Diyos at para sa interes ng kanyang kaharian na higit na maluwalhati at may pangwalang hanggang halaga. Ang aklat po ng Galatia na siyang binasa natin ngayon ay sinulat na merong halos parehong tema sa aklat ng Roma. Yan po ay yung tinatawag na justification by faith apart from the deeds of the law. Yan po ang tema.
ng aklat ng Roma, gayon din ang aklat ng Galacia, halos pareho ang kanila pong tema kung ating titingnan. May pagkakapareho at meron din pagkakaiba. Kung inyong titingnan maigi, mga kapatid, no? Sa aklat ng Roma at sa aklat ng Galacia, may pagkakapareho sa mga argumento ni Pablo, sa ginamit niyang salita, sa kanyang paglalarawan at pangangatwiran. Ganun pa man, there are striking differences. Especially doon sa tinatawag na tono ng pagsasalita. Sa aklat po ng Roma ay inilahat ni Apostol Pablo ng may kalmadong espiritu, pwede nating sabihin, ngunit matayog na pananalita na may kaligtasan para sa mga makasalanan. Hudyo man o Hintil man, kung sila'y magtitiwala sa Panginoong Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod nila sa batas. Bagaman, hindi isinasantabi ang batas. Ang batas po ay sinunod lang at tinupad lang ni Jesucristo at walang ibang nakatupad noon kundi siya lang. Kaya nga, ang pag-aaring ganap o ang pagdideklarang matuwid sa isang tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na nakasunod ng buong buo, ng perpekto, ng sakdal sa batas ng Diyos. At walang sinumang tao pwede gumawa. At yan ay inilahat ni Apostol Pablo ng may linaw, ng sabi ko, kalmadong espiritu, ngunit matayog ang kanyang pangangatwiran. Pero dito sa aklat po ng Galacia, kapansin-pansin na ang pagsasalita ni Apostol Pablo rito ay madiin, matalim, at nasa diwa ng pagtatanggol ng isang katotohanan. Emphatic, sharp, and apologetic. Sinabi pa nga niya sa chapter 1, verse 9, kung babalikan lang din natin saglit, may binanggit si Apostol Pablo roon. Sabi niya, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo ng iba kaysa sa inyong tinanggap, hayaan siyang sumpain. Mabigat ang salita sa wikang Ingles. Let him be anathema. Let him be accursed. So obviously, brethren, Paul is not only explaining the gospel, but defending the gospel in this book. Now, sa unang dalawang kabanata ng aklat po ng Galacia, ipinakita ni Apostol Pablo na ang origination o ang simula ng tinatawag nating doktrina ng pag-aaring ganap. Ano ba yung ibig sabihin nun? Tayo mga makasalanan, tayo ay walang may pagmamalaki, marumi, at nasa ilalim ng galit ng Diyos, inaring ganap, inaring walang sala, diniklarang matuwid. Paano nangyari? Sa pamamagitan ng katuwirang taglay ni Jesus. At sinasabi ni Pablo ron na ang doktrina ito ay hindi galing sa tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Sa susunod na dalawang kabanata, chapter 3 and 4, yung ginawa naman ni Pablo ron, kanyang pinatunayan na ang doktrinang ito ay siyang doktrinang isinasalangawan sa lumang tipan pa at maging sa kanyang sariling karanasan. Binanggit niya ang kanyang mga karanasan dito. At sa chapter 5 hanggang sa chapter 6, narito naman yung tinatawag po nating application o ang paglalapat ni Apostol Pablo sa matayog na katotohanan ng justification by faith alone. Sinasabi niya na ang pagkaalam at karanasan ng pag-aaring ganap ay nagbubunga ng kalayaan. Hindi sa paggawa ng lahat ng bagay na gusto mong gawin, kundi sa paggawa ng mabuti lamang. At ang mga talata na binasa natin ngayong pong umaga ay bahagi ng kanyang application. And the message I want to bring, therefore, this morning from the very text that we have read is this: perseverance in well-doing is the mark of true faith. Because
Paul is explaining the justification by faith alone. And here he is applying it. And masasabi natin na ang pagpapagal, ang pagtsatsaga sa paggawa ng tama at mabuti ay tanda ng isang tunay na pananampalataya. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagpapagal sa mga bagay na mabuti. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ginawa lang ni Jesus at wala ng iba. Ngunit ang isang taong ligtas at nanampalataya totoo kay Jesus ay nakikitaan ng pagpapagal sa paggawa ng mabuti na siyang ebidensya ng kanyang karanasan. Tatlong bagay po ang makikita natin mula sa mga talatang ito. Una, tingnan natin. Simpleng outline lang po ito. Muna, the peril to be prevented. Pangalawa, the promise to be expected. And number 3, the priority to be considered. The peril to be prevented. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Meron pong implikasyon, o pwede rin natin sabihin anticipation, na maaaring dumating din sa atin ang paghihinawa at pagkapagod sa paggawa ng mabuti. Maaaring mahulog tayo sa tinatawag na discouragement, mga kapatid. Alam niyo po, ang paggawa ng mabuti at ng mga bagay na banal ay hindi isang bagay na likas sa ating pagkatao. Hindi ito ang inuudyok ng isang taong may makasalanang puso. Ang ating kalikasan is fond of the so-called ease. Mga bagay na masasaya, maginhawa, komportable, enjoyable. And minsan, kung magiging tapat tayo, gusto natin kapag gumagawa tayo ng mabuti, gusto natin makakita ng magandang resulta kaagad. Di ba? At pag walang nangyayari sa iyong mga ginagawang tama, sa iyong pagpapagal na mabuti, parang wala nangyayari magandang bunga, at ang resulta ay aniway, sumasalungat sa iyong inaasahan, ano nangyayari? Nanghihina tayo. Nanlulumo, nanlulupaypay. Akala ko ba, pag naging Kristiyano ako, lahat ng pabor ng Diyos ay nasa akin. Akala ko ba, ang Kristyanismo ay nagtatanglay ng mga dakilang pangako ng tagumpay. Akala ko ba kapag ako ay naglilingkod sa Panginoon, ako ay pagpapalain niya, siksik, liglig, at umabot. Mga kapatid, totoong pinagpapala ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya. Pero hindi niya kailanman pinangako na ang pagpapalang yan ay may kinalaman lamang sa mga bagay na pisikal at material. Kung ating babasahin sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 3, malinaw na sinabi ni Apostol Pablo roon na pinagpala tayo ng Diyos sa sangkalangitan ng lahat ng mga pagpapalang espiritual kay Kristo Jesus. God has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. And therefore, let me say it again. Madalas ko lang nasasabi ito sa pulpitong ito, na ang katuruan patungkol sa health and wealth gospel is not biblical gospel. Ang nagsasabi na pag naging Kristiyano ka, dapat pasensado lagi buhay mo. Dapat hindi ka nagkakasakit. Dapat maganda laging tagumpay. Na para bang ikaw ay isang haring na pag kumawag ng isang bagay, nagiging ginto lahat. Yan po ay walang suporta sa banal na kasulatan. Ang katotohanan, sa matalinong providensya ng Diyos, bahagi ang mga obstacles, yung mga tinatawag po natin, hadlang, balakid, discouragement, kahinaan, sufferings, mga pagdurusa sa ating pagpapatuloy sa paggawa ng tama. And let me say this, brethren, perseverance in well-doing, despite of obstacles and perverse trial, is the true mark of Christian experience. Ang tanda ng isang totoong tumanggap ng Kristiyanong karanasan, siya ay nagpapatuloy at nagpapagal na gawin ang tama
kahit na may mga hadlang, kahit na may mga balakid at mga matitinding pagsubok. Ang Duke of Wellington, alam natin ang kasaysayan na noong kapanahunan ni Napoleon Bonaparte, sa siyang mananagumpay na mandirigma sa Europa ng kanyang kapanahunan. Pero kung mayroong isang pagkakataon, actually marami na isang talo, no? Noong pagdating ng 1810, madalas na natatalo si Napoleon Bonaparte sa mga digmaan. At marami pong dahilan yan kung bakit siya natatalo. At pero noong 1815, ito ang pinakamabigat na pagkatalo ni Napoleon Bonaparte na kung tawagin ay the Great Battle of Waterloo. Yan ang Waterloo, yan ay matatagpuan sa Belgium. Doon siya natalo. At nung tanungin ang Duke of Wellington, ito naman yung nanguna sa puwersa ng mga taga-England. No? Buti wala si Mark dito. Medyo sisigla sana niya. Mga British forces. Bakit nila natalo ang mga puwersa ni Napoleon? Ano ang sikreto ninyo? Sabi daw ng Duke of Wellington, hindi naman sila mas magaling o skillful sa amin. Ang pagkakaiba lang ay, sabi niya, mas matapang kami ng 5 minuto kaysa sa kanila. Mas matapang kami ng 5 minuto kaysa sa kanila. Ano ibig sabihin? Isa sa mga dahilan ng pagkatalo ni Napoleon doon sa Waterloo battle ay bumigay ang kanyang mga sundalo saan? Sa kapanguran, panghihinawa, o maaaring pagkasira ng kanilang mga kalooban. Alam niyo, minsan, mga kapatid, kailangang isipin natin na minsan walang magandang resulta ang ating pagpapagal agad-agad, pero dapat tayo magpatuloy. Ang sabi ng Duke of Wellington, tumagal, na lumamang kami ng 5 minuto pagdating sa pagpapagal, pagtsatsaga, kaya natalo namin ang kanilang puwersa. Minsan, hindi mo makikita ang dagli, ang magandang resulta ng ginagawa mong tama. No? O minsan, wala kang tinatanggap na papuri. O thank you doon sa mga taong maaaring natulungan mo o napaglingkuran mo. Minsan, malungkot din yan, ano? O maaaring tinamaan ka ng mabigat na sakit. O kagipitan. O maaaring nag-iisa ka na lang na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, natanda ko pa nung nagsisimula pa lang kami dito sa SGCC. Hindi pa yata kami ng church, kundi fellowship pa lang. May dumadalo sa amin na mag-asawa. Meron din siya 2 mga malalaki ng anak. Matanda ito, may dala rin sila. At dumadalo sila sa prayer meeting, maging sa worship service. Hapon pa kasi yung worship service namin. No? Tapos, unti-unti, nababawasan sila. Natitira na lang si tatay. Pagkatapos na pinanay ko, wala na rin si tatay. So, dinalaw ko siya sa bahay. Tay, ano ba nangyari? Bakit hindi na po kayo nakakadalo? Sabi niya Pastor, pasensya ka na. Nang ginawa na ako Paano ba naman? Nag-iisa na lang ako. Iniwan na ako ng pamilya ko. Minsan, ganyan din tayo, di ba mga kapatid? Pagkatalaga, nag-iisa na lang tayo para mawawala na tayo na gana gawin yung ating tungkulin. Paalala ni Pablo sa atin, we should persevere. Dapat tayong magpatuloy, magtiyaga, sapagat yan ang tanda ng isang tunay na pananampalataya. Pangalawa, the promise to be expected. Ang sabi ni Pablo, for in due season, we shall reap if we do not lose heart. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. At gumamit dito si Pablo ng isang imahen ng isang magsasaka. Kung mayroong isang manggagawa na nakauunawa ng salitang perseverance o pagpapatuloy at pagtsatsaga, yan ang mga magsasaka. Pero tayo mga magsasaka rito, no? Siguro alam din yan ng mga nakatira malapit sa bukid, sa Langkiwa, sa Loma, dyan sa lugar ng sa Timbao, ang aking mga bayaw, mga ekspertong magbubukid yan. Kaya maaaring mag-iingat ako sasabihin ko baka mali. Ang isang magsasaka, lalo na sa mga
Kung ang bukid mo ay hindi naman kasi lalaki ng bukid doon sa Nueva Ecija na hindi na talaga sinasabog na lang nila yung mga binhi nila, hindi ginagawa yun sa binihan yan. Dito sa Batang Southern Tagalog. Anong ginagawa niya? Inihahanda niya yung lupa. Binubungkal niya ito. Di ba? Yun yung pag-aararo. Tinatanggal niya yung mga dawag. No? Pagkatapos, nilalagyan niya ng tamang patubig na para lumambot ang lupa. At pagkatapos, ginagawa pa, nilalagyan ng linya. No? Linya, doon nilalagay yung tanim. Kaya, nung ako po yung nandun sa Loma, nung nakita yung mga nagtatanim na ganyan, tamang-tama sa kanilang kanta natin ng bata pa tayo, magtanim ay di biro, maghapong nakarayo po, di naman makatayo, di naman makaupo. Tamang-tama sa kanila yun. Talagang, di ba? Pabilisan pa yan. May contest pa. Pagkatapos, siyempre, itinatanim nila yung palay, yung binhi, tinutubigan, na-applyan ng mga abono, at marami pang iba. At ito'y ginagawa nila, umaring sa kainitan ng araw, umaring sa panahon na umaambon at umulan. Pero, nais ko sabihin, sa kabila ng pagpapagal ng isang magsasaka, at paggawa na ng matapat sa kanyang trabaho, walang garantiya na siya ay aani ng sagana. Tama? Bakit? Sapagkat maaaring sirain ang kanyang pananim ng tagtuyot. O kaya naman, ng malakas na ulan. At nawala. At nasira ang lahat ng kanyang pinagawa. Pero isang Kristiyanong tapat sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay may garantiya ng isang masaganang ani. Tandaan nyo yung parable ng Panginoon sa Luke chapter 18 verses 1 to 8. Gusto natin para Luke chapter 18 verses 1 to 8. Basahin lang natin ang mabilis. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paano sila dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lunsod may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. At sa lunsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. Mailang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos sinabi sa kanya sarili, bagaman ako hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng banong ito, bibigyan ko siya ng katarungan, kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoong, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom, at hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga hinihiling na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niya bibigyan sila ng katarungan, gayon man pagparito ng anak ng tao, makatatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Dito sa talinghagang ito, itinuturo yung tinatawag na contrast. Magkasalungat na katangian. Ano yun? Merong isang masamang hukom, no? Na hindi niya ibinibigay ang kanyang katarungang hinihingi ng isang babae. Maaaring masama siya. Gusto niyang maghihintay siya ng suhol o kung ano man, kaya hindi niya maibigay ito. Pero araw at gabi humihingi ng awa sa kanya. Napundi na siya. Ibinigay niya na. Yung kailangan ng babae nito. Contrast po yun sapagkat sabi dito ng Panginoon sa Kristo, hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay banal at mabuti at pinakikinggan niya ang matyagang panalangin ng kanyang mga hinirang. Hindi ba ibibigay ng Panginoon ang kailangan ng kanyang mga na tumatawag sa kanya na dahil mahal niya sila? Hindi ba ipagkakaloob ng Panginoon ng kanyang kabutihan doon sa mga taong humihibik sa kanya dahil sila nakakaranas ng inigalit? Pero I want you to note this, brethren, that in this parable, makikita natin, it looks forward to the second coming. In verse 8, gayunman, sabi niya, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ito may kaugnayan sa mga pagbalik ng Panginoon sa Kristo. No? Yung salitang due season, it is not the time determined by us, but fixed by God in His eternal plan.
kung pag-uusapan natin, kailan natin aanihin yung lahat ng ating pagpapagal? Hindi natin alam. Pero nasa plano na ng Diyos yan. Matagal na, noong una pa man. Maaaring yung pagpapagal na yan ay anihin mo sa pangkasalukuyang mundo o maaaring doon na sa kabilang mundo. Pero itong isang bagay na dapat natin gawin, mga kapatid. Maaaring nade-delay yung mga inaasahan natin mula sa Panginoon. Pero tiyak na ibibigay niya ang gantimpala sa ating pagpapagal. And it will surely be so great to recompense our pains, our effort, and our constancy. Number 3, the priority to be considered in verse 10. Now, sabi dito sa verse 10, ito po yung priority na dapat natin tingnan sa paggawa ng mabuti. Kaya't habang may pagkakataon gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kabilang sa pananampalataya, sa kabilang sa sambayanan ng pananampalataya. Mga kapatid, ang pag-iingat ay nasa kapangyarihan ng Panginoon. Ang pagpapagal ay responsibilidad natin. Ang pag-iingat ng Diyos ay nakikita sa pagpapatuloy ng kanyang mga hinirang sa paggawa ng mabuti. At unang-unang bagay na gustong pansinin natin yung rule, the rule. Ano yung panuntunan sa paggawa ng mabuti? Ano? As we have the opportunity. Sabi niya, habang may pagkakataon, habang nagbubukas ang Panginoon ng pintuan ng pagkakataon para tayo maging kagamit-gamit sa iba, ayon sa abilidad at kakayanang ibinigay sa atin. Habang may binibigay ng lakas ang Panginoon upang magampanan natin ang ating tungkulin, hindi tayo dapat nakukontento na may ginawa na tayong mabuti. Hindi natin pwedeng sabihin, tama na yun, dami ko nang nagawa. Sa tuwing tayo mayroong sariwang pagkakataon, we have to be available. Alam niyo ba kung sino yung may dahilan para mapagod at maghinawa sa paggawa ng mabuti sa atin at sa pagpibigay ng pagpapala ng Diyos? Kasi madalas tayo nagkakasala sa Diyos, di ba? Sinasaktan natin ang Diyos at tayo ay napapabaya sa ating tungkulin, sumasalungan sa kanyang kalooban. Ngunit ang kanyang biyaya ay sagana. Siya'y mapagpasensya sa atin at hanggang magpatawad sa tuwing tayo lumalapit ulit sa Kanya. Diba sinasabi sa Psalms 130 verse 3, napakaganda na talatang yan at sa mga favorite ko. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Kung ikaw, Panginoon, tatandaan mo yung ginagawa kong masama, sino ang makakatayo sa harapan mo? Ang sinasabi dito, kung ang Panginoon, bibilangin niya at ima-magnify niya yung ating pagsalangsang, ano kayari sa atin? Parurusahan tayo ng Panginoon. The recipient. Sabi rin, sa lahat, to do good to all, especially to the household of faith. So, sa lahat, the sphere is extensive. Di ba? Kanino tayo gagawa ng mabuti? Sa lahat! Walang pipiliin. Pero mapansin natin, mayroong priority. Lalo na, sabi niya, sa sambahayan ng pananampalataya, household of faith. Ibig sabihin, kung ikaw nag-iisip, medyo pinagpala ka, gusto mo mag-donate ng pera sa mga charitable institution, wala pong masama dyan. Walang masama. Kahit sa Caritas ka pa mag-donate, walang masama. Pero bago mo gawin yun, isipin mo muna, meron ba akong kapatid sa church na nangangailangan? Meron ba akong kapatiran na mabigat ang kanyang sitwasyon? Na kinakailangan niya ng tulong at ako'y may magagawa? Yun ang sinasabi ko. Pwede tayong gumawa, tumulong, pwede tayong magpakita ng kabutihan sa lahat, pero unang-una sa lahat, ang sambayanan ng pananampalataya. Ganyan ang Diyos eh. Diba? Ganun ang Diyos. Ang Diyos, tinan nyo, nagpapasikat ng araw sa mabuti at sa masama. Nagbibigay ng ulan sa mabuti at sa masama. Pero meron siyang espesyal na pagpapala sa kanyang mga mananampalataya.
Meron po isang mayamang Englishman na meron po siyang pag-aari, bahagi ng kanyang valuable collection ay isang rare violin, isang violin na talagang very rare. Hindi ko alam bakit naging rare yan. No? No? At maging nung panahon na yun, mayroong isang mahusay na violinist na si Fritz Kreisler, isang celebrated virtuoso, gustong-gusto niyang mahawakan yung violin na yun at mapatugtog. No? Minsan lumapit siya doon sa tao yun na may pag-aari ng violin nila. Kumari lang, paggamit sa kanya, ayaw pumayag. Kasi very rare. At saka, ano yun eh, kumbaga mahirap lang, wala nang katulad pa. Pero sa kanya, pagtsatsaga, sinabi niya doon sa tao ito, kung ba pwede kahit isang beses lang, mahawakan ko, mapapagtog ko, tama na. Pumayag yung pong mayamang British Englishman, itong wealthy Englishman na ito. At hinawakan ni Chrysler ang violin, pinatugtog niya ito, and habang kahit na medyo nangiginig pa ang kanyang kamay, siguro hindi naman dahil sa hindi siya sanay, kundi, wow! Ang ganda nito, ito yung gusto kong mahawakan. Ito yung matagal na gusto kong mahawakan. Nanginginig na siya. Siyempre parang yung excitement nandun sa kanya. Hinawakan niya. Pinatugtog niya ito. At ayun sa kwento, pinatugtog niya ito tulad ng isang henyo sa larangan ng violin. At napakaganda ng musika. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa pagtugtog dahil minsan lang ito at hindi na maaaring maulit pa. Pagkatapos niyang tumugtog, sinabi ng isang British wealthy man, sabi niya, sa'yo na yan. Sa'yo na ang violin na yan. Wala akong karapatang hawakan at ingatan ang isang klase ng kasangkapan na ikaw lang ang pwedeng gumamit at magpatugtog tulad ng ako. Alam niyo mga kapatid, ang paggawa ng mabuti at ang pagbibigay luwalhati sa Diyos, ang pamumuhay ng may matuwid, ang pagiging kasangkapan sa pagpapalaganap ng katotohanan para sa tagumpay at interes ng kaharian ay hindi pinagkatiwala kung kanino man. Ito ay pinagkatiwala sa kanyang mga hinila na kanyang tinubos ng kanyang banal na dugo. Banal na dugo ng kordero ng Diyos. Huwag tayong magpagal sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon ating aanihin doon ang masagana. Ngayon kung umaga, meron 2 teenagers na ating babautismuhan. No? Batang-bata pa sila. And let me say this to you, Edeline and Shane, you still have a long way to go in serving the Lord. Don't lose heart. I hope that you will continue to serve the Lord hanggang sa dumating sa inyong pagtanda hanggang sa puno kayo. Don't give up! Huwag kayong magpadala sa mapanghikayat na makasalanang mundo. Magpunyagi na gawin ang kalooban ng Panginoon hanggang sa araw na marinig ninyo ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa kapahingahan ng iyong Panginoon na matagal nang inihanda sa iyo bago pa itatagang sanlibutan. At sa bawat kapatid na narito sa STCC, congratulations sa atin. Happy anniversary. Purihin ang Panginoon. Pero baka meron pa rito hindi pa Kristiyano. Baka meron hindi pa mananampalataya. Alam niyo mga kaibigan, nasa mapanganib kayo talaga. Ngayon, isipin niyo. Isipin niyo yung sitwasyon niyo. Ngayon, may bilang ang buhay. Kaya dapat tiyakin mo na ikaw ay Kristiyano na pananampalataya. Kung hindi ka patiyak, wala kang pwedeng puntahan mo si Jesus. Tumakbo ka sa Kanya ngayon. Kapag totoo, mas malapit ka sa kinalalagyan mo kaysa sa pumunta ka rito sa harapan. Baka pagpunta mo rito, mahulog ka pa rito sa baptistry. Diyan na lang. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsusisik. At totoo yan. Ililigtas niya. Bibigyan ka niya ng kaligtasan, kapatawaran. Bibilang ka niya
niya sa kanyang Panginoon. At bibigyan kanya ng biyaya na makapaglingkod para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang kapurihan, na pinangakuhan ng gantimpala sa huli. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Tayo